Isang napakagandang usapan ang naghihintay sa atin ngayon dahil pag-uusapan natin ang isang napakatindi at napakadetalyadong sitwasyon mula sa isa nating ka-TH. Pag-uusapan natin ang tungkol sa mga natatagpuan sa Bislig City, isang site na may pambihirang kombinasyon ng mga marka gaya ng isang 1 to 2 tons na collapsing boulder at ang napakatigas na silica quartz concrete. Bago natin simulan ang malalimang pagsusuri, ay basahin muna natin dito ang mismong detalye ng komento ni ka-TH na si Jade Amario. Sabi niya dito, Sir Elmo, sana po ay mapansin ninyo kami rito sa Bislig City. Kaya, yan, shout out para sa ating lahat na ka-TH natin dyan sa Bislig City. Pagpapatuloy ko, sabi niya, marami kaming nakitang marka. Isang X marker, 2 pagong, 2 pyramid, 2 puso at isang right foot na nakahiga na may 3 sulok. Ang right foot marker ay may 2 linya na naka-slope. Sa tingin ko may 3 deposito rito na naka-triangulation. Hinukay namin ang papasok sa X. Una naming nakita ang malalapad na bato na nakalak. Sa lalim na 4 feet, may drainage kaming nakita na hindi napupuno ng tubig at patuloy ang pag-ayos. Semento ang ginamit nila dahil may hulma pa ng 2x2 na kahoy. Sa gilid nito, kung saan nakaturo ang dulo ng right foot, ay nabangga namin ang isang square concrete slope na hindi pinapasok ng tubig kahit isang pulgada lang ang pagitan. Bago namin ito nakatagpo ang batong may X marker, isa palang collapsing boulder na may bigat na 1 to 2 tons. Nilagay ito ng naka-slope at may lock sa likod para hindi gumalaw. Binangga rin namin ang concrete na gawa sa silica quartz, buhangin at semento. Napakatigas nito at sa lalim na 6 feet ay nakita namin ang joint. Naririnig na rin namin ang tunog na parang drum. Ang tunog ko po dahil ang wall at ceiling ay tila nagsara na at ang mga markers gaya ng X ay nasa gilid lang ng malapad na bato at ang human heart figure ay nasa likurang bahagi ng X na naka-slope rin. Base sa iyong pagsusuri, sa gilid ba ng joint ang totoong daan? Kaya ayan mga ka-TH, napakalinaw at napakaganda ng mga detalyeng kanyang ibinahagi sa kanyang komento dito. Kaya naman ang mga pangunahing tanong na ating sasagutin sa video na ito ay paano mo nga ba malalaman kung ang nakita ninyong joint o dugtungan sa semento ay ang mismong pintuan na patungo sa kayamanan ni Yamashita? O ito ba ay isa lamang mapanlin lang na decoy? At ngayon ay unahin muna nating tingnan ang mga nakalatag na marka sa ibabaw at sa paligid ng site. Nabanggit sa komento ni ka-TH na mayroong 2 puso, 2 pagong, 2 pyramid, isang X at saka isang kanang paa o right foot. Sa aking sariling pagbasa at karanasan sa larangang ito, kapag nakakita ka ng kombinasyon ng 2 puso at 2 pagong, hindi ito ordinaryong sinyalis lamang. Ang mga hugis puso at pagong ay madalas na itinuturing na mga high-level symbols na nagpapahiwatig na ang target na nakabaon dito ay isang malaking deposito. Ang pagong ay sumisimbolo sa mahabang panahon ng pagpapanatili o pangmatagalang proteksyon, habang ang puso naman ay madalas na nagpapakita ng direksyon ng heart o pinakasentro ng mismong imbakan o ang treasure deposit spot. Ngayon ay dito naman tayo sa tinatawag nating right foot marker dito. Sabi ng ating ka-TH, ito ay nakahiga.
may 3 sulok at may 2 linya na naka-slope. Sa mundong ito ng paghahanap, ang marka ng paa ay ang itinuturing na pinakamahalagang pointer o tagaturo ng direksyon. Dahil mayroon itong 3 sulok at 2 linya, gumagana ito bilang isang compass na nagbibigay ng eksaktong anggulo kung saan dapat magpatuloy ang paghuhukay. Dahil dito tama at napakatalas ng hinala ng ating ka-TH na ang site na ito ay gumagamit ng triangulation. Ang triangulation theory. Ibig sabihin, ang position ng mga deposito ay strategically layout na tila ba bumubuo ng isang tatsulok gamit ang magkakaibang marka bilang mga reference points. Ang layunin nito ay lituhin ang sinumang magtatangkang maghukay ng walang malalim na pag-unawa sa tamang pagbasa. Ngayon ay pumasok naman tayo sa aspeto ng engineering na ginawa ng mga sundalong Hapon sa ilalim ng lupa. Nabanggit na sa lalim na 4 na talampakan ay may natagpo ang drainage system na hindi napupuno ng tubig at patuloy lang ang pag-agos. Bakit nga ba may ganito? Dito natin makikita ang husay ng construction ng mga sundalong Hapon. Ang drainage system na may hulma pa ng 2x2 na kahoy ay patunay na pinagplanuhan at ginamitan ng seryosong engineering ang tunnel o vault. Ginawa ang drainage na ito para sa isang mahalagang dahilan. At yan ay ang protektahan ang pangunahing deposito laban sa baha o pagkaipon ng tubig sa ilalim ng lupa na pwedeng sumira sa istruktura o sa mismong nilalaman nito sa paglipas ng mga dekada. Ang patuloy na pag-agos ng tubig nang hindi napupuno ang drainage ay nangangahulugang gumagana pa rin ang ancient drainage network na kanilang idinisenyo hanggang sa kasalukuyan. Kasunod nito ay nabangga naman ng ating ka-TH, ang kanilang grupo o ang kanilang team, ang isang napakatigas na concrete wall. Ayan. Ito ay gawa sa pinaghalong silica, quartz, buhangin at saka semento. Kaya napakatigas. Kaya ang tanong ay bakit nga ba silica quartz ang ginamit ng mga sundalong Hapon? Base sa aking sariling pag-unawa, ang silica quartz ay kapag hinalo po ito sa semento ay nagsisilbing isang mabisang sealant o pampatigas. Ginagawa nitong hindi tinatablan ng tubig ang pader at kaya nitong labanan ang matinding pressure mula sa bigat ng lupa sa ibabaw. Kaya naman kahit 1 pulgada lang ang pagitan mula sa square concrete slope, hindi pa rin ito pinapasok ng tubig. Ito ang nagsisilbing huling depensa ng tunnel bago marating ang pinakapuso ng vault. At dito naman tayo sa bahaging ito. Kailangan nating magbigay ng isang napaka-seryosong babala para sa ating mga kasamahan o mga ka-TH sa Bislig City. Ang natagpo ang batong may X marker or X na marka na may bigat na 1 to 2 tons ay isang halimbawa ng isang booby trap o collapsing boulder. Ang mga sundalong Hapon ay kilala sa pag-iiwan ng mga nakakamatay na bitag para sa mga mapahangas na maghuhukay. Ang sistema ng lock sa likod ng malaking batong ito na naka-slope ay sadyang inilagay para magsilbing trigger. Kapag ang lock na ito ay ginalaw o tinanggal sa maling paraan nang hindi muna sinusuri ang kabuuang balanse ng bato, pwedeng gumuho ang buong entry point. Ang 1 hanggang 2 toneladang bigat ng bato ay kayang-kayang magdulot ng matinding pinsala o kaya naman ay tuluyang magbaon sa mga taong nasa loob ng hukay.
Ang pagkakalagay nito ng naka-slope ay nangangahulugan na gravity ang magiging sandata nito para dumiretso pababa kapag nakalas ang lock. Kaya naman bago magpatuloy, siguraduhin may sapat na suporta o structural shoring ang inyong hukay para iwasan ang biglaang pagguho. Ngayon ay sagutin na natin ang pinakamahalagang tanong ng ating ka-TH. Base sa sitwasyon kung saan ang wall at ceiling ay tila nagsara na at ang mga marka ay nasa gilid lang, sa gilid ba ng joint na nakita sa lalim na 6 feet ang totoong daan? Lalo na't nakakarinig na tayo ng tunog na parang drum o ang tunog na parang tom. Yan. Kapag tinatamaan natin ay nagbibigay ng sound na tom kapag ito ay pinupukpok. Ang tunog na parang drum o may humming echo ay isang napakalinaw na sound test indicator. Ibig sabihin nito, mayroong hollow space o isang bakanting silid o silid tulugan sa mismong likod ng sementong iyon. Kung titignan natin ang direksyon ng right foot na nakaturo sa gilid at ang posisyon ng hugis puso na nasa likurang bahagi ng X na naka-slope na rin, malaki ang posibilidad na ang joint na natagpuan ni ka-TH ay ang tinatawag nating side entrance o transition point patungo sa main chamber. Ang mga sundalo hapon ay madalas gumawa ng peking pader sa unahan o sa gitna bilang decoy, habang ang totoong lagusan ay idinadaan sa gilid, partikular sa kung saan nagtatagpo ang dalawang magkaibang buhos ng semento o ang tinatawag nating joint. Ngayon ang masasabi ko para kina ka-TH ay huwag ninyong basta-basta babanggain o gigibain ang gitnang bahagi ng napakatigas na silica concrete dahil baka lalo lang kayong mapuwersa o kaya ay matrigger ang iba pang structural trap. Mas mainam na sundan ang linya ng joint o kaya naman ay dahan-dahang usisahin ang direksyon na itinuturoy ng slope ng right foot marker sa gilid. Ang joint na iyan ang inyong susi dahil diyan madalas matatagpuan ang mas mahinang bahagi ng pagkakabuo ng sadyang iniwan para sa pagbubukas o kaya naman ay ang dugtungan patungo sa mismong silid ng kayamanan ni Yamashita. At bilang pagtatapos, ang muli nating ipinapaalala na unahin palagi ang kaligtasan. Dahil kayo ay para kayo na ka-TH, dahil kayo ay nasa lalim na 4 hanggang 6 na talampakan at kayo ay nakainkwentro ng drainage, pati na rin ng collapsing boulder, napakataas ng peligro sa loob ng inyong site. Bukod sa banta ng pagguho ng 1 to 2 tons na bato, mag-ingat din kayo sa mga mapanganib na gas o toxic fumes na pwedeng maipon sa mga hollow spaces kapag tuluyan ninyong nabutas ang joint na nagpapatunog na ng parang drum. Kaya siguraduhin may maayos kayong ventilasyon bago pumasok o sumilip sa anumang mabubutas na bahagi. At para naman po sa lahat, ano ang inyong opinion sa site na ito sa Bislig City? Mayroon din ba kayong katulad na karanasan sa mga slope concrete, drainage system o mga markang hugis paa at puso sa inyong mga sariling operasyon? Ibahagi ang inyong mga kwento at karanasan sa comment section sa ibaba upang sabay-sabay tayong matuto. At dito na nagtatapos ang ating video na ito. Maraming salamat sa panonood at happy treasure hunting sa inyong lahat.